Magkano kaya ang pera niyan? Mag-isa lang din siya, may pag-asa kaya tayo. Walang humpay ang pagsubaybay ng mga tingin ng mga babae sa malapit papunta sa mesa ko, at marami pa nga ang nagtangkang lumapit sa pag-asang makatabi ako. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay may katamtamang ganda lang, kaya natural na hindi ako nagka-interes. Sa isang kapaligirang puno ng karangyan at tukso, napakadali para sa mga tao na mawala ang sarili. Hindi nagtagal, dumating na rin ang unang babae. Hello, kuya. Ako si Chuchu. Casual ko siyang nilingon. Mayroon siyang tipikal na magandang mukha, may mahabang buhok, at may bangs, na mukhang napakabata at puno ng enerhiya. Naka-white t-shirt lang siya at maikling itim na palda na nagpapakita ng kanyang makinis at mapuputing binti na may kasama pang sapatos na puti. Sa totoo lang, perpekto ang itsura niya para sa isang inosenteng dalaga. Siyempre, alam ko naman na ang mga babaeng madala sa mga nightclub ay hindi talaga inosente. Sadyang alam lang nila kung paano baguhin ang kanilang estilo depende sa gusto ng customer. Kung kinakailangan, kaya nilang magpalit-palit mula sa pagiging inosente, mapang-akit, saplada, elegante, o masunurin sa loob lang ng ilang minuto. Likas na madaling makabagay ang mga babae. Maya-maya pa, dumating na ang ikalawang babae. Nakasalamin siya na may gintong kwadro at may seryoso at mature na aura na agad na pumukaw sa kuryosidad ng mga tao. Sumunod naman agad ang ikatlong babae na nakaasul na bestida at may pino at banayad na kilos. Ang huling babae naman ay iba sa lahat. Naka-transparent siya na black lace dress na ipinare sa may kintab na itim na medyas na nagpapakita ng isang mapanganib at mapang-akit na karisma sa sandaling lumapit siya. Isa-isa silang nagpakilala. Kuya, ako si Yuri. Hello, guwapong boss, ako si Nini. Tawagin mo na lang akong Rose ngayong gabi. Casual kong ikinalaway ang aking kamay sa mga upuan sa paligid ko. Upo kayo. Uminom kayo ng kahit anong gusto ninyo ngayong gabi, sagot ko. Agad na kuminang ang mga mata ng apat na babae sa tuwa. Ang isa sa kanila ay matamis na ngumiti at nagsabi, Boss, nakakabagot uminom ng mag-isa. Samahan na kita. Hindi nagtagal, napuno ang booth ng tunog ng nag-uumpugang mga baso. Habang pinapanood ko ang mga babae na masigasig na nagpapalakas sa akin, casual akong humarap sa promoter sa tabi namin at nagsabi, magdala ka pa ng isang tablet para sa pag-order. Hayaan mo silang umorder ng kahit anong gusto nila, huwag mong alalahanin ang presyo. Masusunod po, boss, mas lalong nagbago ang ekspresyon ng mga babae sa labis na katuwaan. Salamat, kuya. Casual akong ngumiti, walang anuman. Pagkatapos ay itinuro ko ang entablado at nagsabi, bigyan mo ng gantimpala na 10,000 yuan ang bawat mananayaw at DJ sa entablado. At saka, sagot ko na ang gastos ng lahat ng tao sa buong areang ito ngayong gabi. Halos matigilan ang promoter sa gulat bago agad na sumigaw ng may pananibik, atensyon sa lahat. Ang buong gastusin sa seksyong ito ngayong gabi ay libre na, sagot ni Boss Goo. Agad na naghiyawan ang buong club sa tuwa. Samantala, ang apat na babae sa tabi ko ay nakatitig sa akin ng may nagniningning na mga mata, na tila ba gustong-gusto ng magpakarga sa aking mga bisig. Pagkatapos ay casual akong ngumiti at nagdagdag pa ng isang pangungusap, kung sino man sa inyo ang may pinakamagandang performance ngayong gabi, rorolyuhan ko ng Maserati bukas. Agad na nagiba ang timpla ng paligid. Halatang bumigat ang paghinga ng apat na babae habang palihim na nagpapakiramdaman na parang mga magkakaribal. Nang mag-alas 2 na ng madaling araw, tumayo na ako habang medyo nakainom na. Alis na tayo, lipat ng lugar. Sa labas ng nightclub, nakaparada na ang aking Ferrari sa pinakapansining pwesto dahil sa valet. Casual kong inihagis ang susi ng kotse kay Rose. Marunong ka bang magmeneho? Mabilis at masaya niya itong nasalo. Opo, boss. Pagkatapos ay itinuro ko ang katabing Lamborghini Aventador na nakaparada doon. Ang tatlo naman, doon sumakay sa isa. Sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng lungsod sa gabi, ang mga makina ng dalawang sikat na supercars ay umungal na parang mga mababangas na hayop habang mabilis na humaharurot sa tabi ng ilog.